ken kuno ko sitwasyon ko. Di sineso pagkapon ko gayon yawan. Nangyari man ako sa araw kadi, nahihuli ko aksidente man na ineskortan ko ya. Tapos Pagpun kadto, ata nagmana nga nagta. Kadto ko gustong sabihin, kinukukuro na sa sweldo ko. Abong ito awal na kuno ko sa 5 aldo. Kung ngaya, Sart, makukuha mo yung sweldo mo. Pero anya, kakalbuin kita at ikukulong ng 1 buwan. ikukulong. Oo. Continuous naman yan yung sweldo mo. Ako, sir, ang sama naman kako siguro sir ng ikukulong mo kung may karamdaman pa ako, hindi pa magaling ang mga sugat ko sa ulo. Eh, baka mamatay ako sa loob ng kulungan. Kung mamatay ka ako dyan, sir, mas mabuti pa ka ako, sir. Umuwi na lang ako sa amin, doon na lang ako mamatay. Hindi ko napahirapan yung pamilya ko na pakuha sa akin sa kulungan. Tapos? Bala ka niya. Ako, sir, kung kanyang kukulong niyo, ayaw ko. Dahil, normal lang naman kako, sir, yung yung awol sa dahil sa may aksidente nangyari. Hindi, sino naman kako, sir, ang sasadya ng ako pa talaga kabaw. Agusan? Sino naman kako, sir, sasadya sa pwede naman Sino naman kako, sir, sasadya sa aksidente? Wala ka akong nakakaalam sa aksidente kahit sinong tao. Saka mismo kako, sir, si sekretary, really, dahil dumaan sa amin, nag-1-on-1 kami at saka yung banggaan, yung bumangga sa amin, dahil namatay yung sa kabila, yung kalaban namin, na namatay yung babae roon pala. Eh kako, sir, ako, kamuntik na rin. Mas kako ako. Dahil nasa harap kako ako, lumusot yung ulo ko dun sa salamin, hindi ko nakako alam. Matindi yung banggaan. Ha? Matindi yung banggaan talaga. Ay, matindi. Ata, sabihin ka sa kuha. So, radiator, di ka ruwa ka radiator Pitid ka ruwa niya. Kuha pa. Buwa pa so black. Uy, ka. Pero kung sukuha, so aceite. So, pasayro mo? Ako sa naman. Ika sa naman? So, driver ko. Ika nakaligtas, so driver mo, tigbak? Di man. So, driver ko na perfect man sa tiil. So, buol mo sa unaan. So, nangyayari kaya kan, parang pinya. I-record mo sa ito, tangaling masiyan mo. Tamang-tama ka to, so, si commander kami, si pinagdadriban ko sa to pisir na mo, commander, Navy man. Nasa Australia, nagkataon, sa tuman ako opisina. Sabi ni Enrique, kadi opisina na mo, kumaan niya kayo ng mag-escort niya sa akin dahil uwi na niya ako dahil madali na magabi. Kuhaan niya, sir. Kuhaan niya, pwede kang mag-escort doon. Ako, sir. Eh, sinabli ko sa kuha. So, driver na Major Carino sa Air Force. Sa Air Force? Oo. Sinabli ko. Nga ko, sir, pahiram ka, pwede ka ako, sir, mahiram yung driver mo. Escort ka ako kay boss. Ay, hanapin mo niya. Bayad ko man tulos. Sini ko kabayad ko. Uy, wait. Dahil civil employee to. Dila-dila to ni ko medyo. Wait, saman mo ako. Yung mag-escort tayo kay boss. O sige niya. Ako na nang sa pumunta sa dito. Dahil hindi ko man sinasadya nga araw ka namin. Siyempre, akaramdaman ka, bibigla sa naman ba ka? Ako kinulog sa buros ko. May nagpaman ako sa araw ka na. Inom-inom? Oo, ako yung sa okasyon sa tukanda. Wala ta. Skuha.
Ang inuman ko na kun. Labigat itong 30. Na klaseng inuman. Nakahilira sa ito. Ang ibang klase. Yung mga bukos na suko, mga sakog. Pinangamit-amitan ko. Nakakuha ko ay 3 sigadad to. Tracing buti? Oo, 3 buti. Amit-amit sa ito sa nasakog. Makusog pa. Sasakob sana, amit-amit sana. Di, amo. Parang katikot sa naman. Man iba bang inumon? Oo. Pre na yan. Ano ko mabis inaburos? Nagrarang buros-buros. Nakalaw-halo ba yan sa kuha? Alak. Hindi kasuga pa ako. Pamanang ganso na alak. Pagka ko, ano ko, ikaw na muna ka ako dito mag-drive dahil sa sakit ka ako ang tiyan ko. Sige, i-drive na niya. Habang paluwas na kami sa di Makati, sa di Guinja. Amod to, nagkakarira pala sa Volkswagen ng ganito Turana. Amo ka na muna ka kupak, amo ka na kumubil ng gaso ko. Turana, ito pala na Turana, dubul-bulang ito. Makapalan. Pero hindi, bata. Ang mga lasa, ano pa yung kungan? Linusutan na sa windshield. Ko, Oo, kutsi ko. kutsi. Oo, diyan na tatanggal. Bada na. Grabe yan. Alam mo na, gulpi ka nakuha. Kaya, Pero maray nga ni, nabuhay pa ka nga ni. oo, di na natatanggal. Sa kanto, ako na pala ang pulis. Binasag na sa kuha. Salming. Saan palang salming ka? Ako yung plastic sa ibit nga. Tingnan sa akit ko yung tirong kuha. Napag-urungog ko pa. So, nagraraga kayo sa salming nga. Di. Pagkatatangkas di natatangkas. Pinalwala na ako bat ko Parmalat. So, kuha. Salming. Saka natangkas sa kuha ko. Tanong. Linusapan ako yan. Tapos saring ospital ka dinara. Sa Makati. Nguhan paro kina. Ano to Biluna? Makati nguna. Makati Medical Center. Pagdara ka ng kusad to, nakawad na ako ngamin. Hindi pa rin nakusad to. Pero unconscious ka? Oo. Daan na ako pagkaisi. Daan na. Dapat kaisi. Oo. Sinubaan na ako. Pero nagisungi ka? Ay, daan na. Di na ako nagigisong. Hindi ka nagisong. Na pagrurungog ko sa ibang Narungog mo sana. Tantirong blackout. Tapos, anong nangyari? Bakit ano? Inahuli ka na araw ka to? Ba't malingon na? Ang kukuha niya storya. Sabi na ko, mga nurse, padakol ko nurse. Talagang kuha ko. Sabi ko, tama ako. Anya, Dok, wala na niya, Dok. Wala na niya to. Wala na niyang pag-asa to. Wasak anyang mukha, oh. Para anyang baboy. Pero narungog mo pa? Oo. Narungog ko. Hindi nila ako makabadyo talagang, yung tirong kuhaan, ruguan na. Matindi yung salpukan nyo, ano? Tama sakit at salpukan. Nagkakarera kaya sa Volkswagen na ganso Turana pala. Turog man ako sa iniunaan. Ay, namang paman natin ng ganso. Talagang aksidente. Hindi inasa ng aksidente. Hindi mo. Ang kakuha. Wala na niya sir. Wala na niya dok ito. Wala na niyang ligtas ito. Para na ang baboy. Wasak na niya lahat ng mukha nito. Makukuso wallet ko. Mabayad. Ay, sundalo pala niya ito, Dok. Sundalo pala niya. Ay, dali na niya doon sa ano. Sa yung ambulansya, kunin mo ulit niya. Ilagay mo niya sa stretcher at kung sa belo na yan. Dahil sundalo pala niya yan. Daraw na ako sa belo na. Pero hindi rin umad na ako. Pero subos mo sa to army. Sa DND? Sa DND, di na isiya na aksidente ka. Nasa Australia. Uda kanimo sa to opisina ninyo na nag-telegram man lang na ganito ito yung
tao natin nasa ospital. Indasan. Amo ta daman ika pamilya sa tong nakakaisi. Da. Ika sa nang Mga pamilya. da pa man sultiro pa kadto. Yan. Ayam ko na kami usad pa sa naigin na mo. Talagin man. Mga 3 months old ka dito. Kaya mo. Pagka ako ano to ng lag. Nalilingaw na naman. Kalilingawan ko na pati. Yan mo to dinarana ko sa Bilo na. Sa kubaya ko. Soldado. Nasagto na ako pagpagaling-galing. Pero mo ba ako? Tapos tutumarong ko na ng bulong, 12. Dosing gamot. 12 gamot. Agko na mait na. Di, arugon ko na kan. So, nagkasikaso ka na. Kuso, kuni. Ko, mga trabador ni Manoy Maning. Kadto. Dinin niya man. Ya, mekaniko to. Amo isinubula. Nagkasikaso ka na ko sa hospital. Padara na ko sa Ulunan. Basta padara ko sa Bado. Tada na ako entero. Bad na. Si kaso ko to sa dagto. Relibo man niya nasa Amerika nga na yung si Norma na Julius ko. Alam ko lalaki yan. Kaya kaso kuha na. Nutun ng nakaramdam na ako sa kuha. Nakapag-agi na ako mga pirang bulan. Ultimong parigos ko. Hindi pa man pwedeng basa unang sadi. Susuputo na din sa kuha. Plastic. Plastic. Amo sa nama baraso. Adi pero sa payong gan sadi awak di. Kaya surugusan ng mga nagarukot-rukot. Dakon. Pero habang nakaiga ka dun sa ospital, agko man ika mga incentive na galing sa opisina na parang tabang kanimo. Udah basang. Udah basang. Ibig sabihin, uda nakakaising ika na aksidente. Uda nagpaisi sadto. Maski sadto ospital, uda nagpaisi. Sana ta. At ada uno ko pagkaisi kaya. Amo ta unconscious ka da Kadto kaya ko pa noon iba eh. dapat kadto. Tinawag man lang yung ospital sadto opisina ninyo na arog kan o sa sundalo na aksidente, car accident. Nguwan amo di ikinukuha mo dapat kiniklim mo na para kanimo man dahil sa pagserbisyo mo kiniklim mo. Pibaw siya. So pibaw. Guys, kung pwede naman po matulungan natin to si Dininya, Sergeant Dininya. Nais niyang maklim yung kanyang pinagpaguran din kahit daw yung pibaw. Kinag ko nga ni CDD pala na ko. Actually talaga sa military required yung CDD pag ikaw ay isang may sakit o na ano. Ano mga ano eh. Marakin mo naman. Ina-apply yan sa CDD. Kaya kung pwede natin matulungan natin to, sana paki-click yung button bell at paki-follow po para malaganap tong kanyang problema. Sana man po matulungan po ng matataas natin na gobyerno dyan sa itaas na si Sergeant Dininya. Hanggang ngayon po hindi po siya nakakiklim ng kanyang pensyon sa Pibaw. Yun lang po ang kanyang inaasahan na maklim para matulungan niyang kanyang pamilya. Dahil siya ay nagserbi din sa ating gobyerno, ay kailangan po na matulungan natin. Kaya po nananawagan po ako sa mataas nating mga opisyal dyan sa gobyerno na kung pwede man po na tuunan po ito ng pansin na matulungan si Sergeant Dininya na makaklim ng kanyang pangangailangan sa kanyang pagserbisyo sa ating bansa. At isang kuno, dirong paglog ko.
Kumbaga sa kuha ng sa diri ko. So kaisipan ko tao, Philippine Navy ko, alangan mo na sa kuwayan, sa kumbat. Isip ko, Mother unit mo, Navy. Navy. Navy ka. Nagkuha ko, pag, Di ba sa kuyan, sa Ruas Boulevard? oo. Di, man, paro kina. Ito nangyari kan. Di, nag-recruit sa di nagakadto sa DCRB. CRB. December. Ngayon, exam ako. Pumasa ako. Ngayon, nung ano na, nalaman ko na yung resulta. Kuwan ako. Pasado at diretso kang Pasado ko. nag-trainee. Oo. Agpawagad to drafty. Dumating na yung ano, yung order na pasado ko. Ay pinapag-report na kami doon nung ano na 23 December 1972. Sa tagal-tagal na po guys, yung kanyang Ngayon, handa na kayo, maghanda na niya kayo ng mga gamit niyo. Papunta na niya kayong Cavite. Kasi punta na kami Pasakaw. Punta sa Pasakaw, ano kami kung mga bars, pagpalunod kami dito. Kami sa barko. 97 ganito. Sa barko. Number. Tulong gabi yan. Cavite. Di pala na party. Hindi kinala dito. Basta tulong gabi yan. Bago kami nakaabot sa Cavite. Abot na musad to. Sa katasudar ako. Malita. Hanggang bag. Bubat. Niya ako dyan. Pag-abot sa to. Sige. Kata ko. Mga degree holder ng mga kaiba ko. Mga engineer mga ko. Kasi man na nakakalam. Araw ka sa trainee bagalat pala sa bagsak na. Pero Sarge, may tanong ko lang. Iba-ibang asensya yung gobyerno yung pinuntahan mo na para makatulong sa'yo. Ano bang mga recommendation na binibigay sa'yo? O anong masasabi mo sa kanila? Na ikaw ba ay na-aksyonan o sa hanggang ngayon? Hanggang ngayon o naghihintay ka pa lang? Naghihintay ka? Naghihintay ako. Nakakaawang kalagayan ko ngayon dahil sa na rin ako. Senior citizen na, 71 na ako. Wala man lang kahit na pero sa programa ng gobyerno, 'di ba, senior citizen, mayroong ka ng pension din sa senior citizen. Mayroon na rin. Ang pinagki-claim mo lang yung pagserbisyo mo sa gobyerno, sa soldados sa ating Pilipinas. Kaisipan ko noon ganito. Kasi nung February 1974 nagkaroon ng examination for regular force. Nag-exam ako noong February. Lumabas yung order. Pasado. Pag April 3, 1974, lumabas na yung order na regular na ako. Pero maitanong ko, nag-trainee ka ba? Oo. 16 months. 16 Hindi months. ko naman naubos yung 18 months. Hindi ako nag-draft eh. Diretso. One click yung mga exam ko. Pag exam ko diyan sa Naga, one click. Pag exam ko doon para ma-regular, one click. Ang problema, ganito nang nangyari sa akin. Pero yung kaisip ko noon, mapagtanggol ko ang Pilipinas dahil nagsundalo ko. Tama lang talagang mabigyan ka ng benepisyo ng gobyerno. Dahil nag-volunteer ako. Ang isang sundalo talaga, mayroon yan nakiklaim pag once na ano man mangyari sa iyo, kasi pag-aari ka na ng gobyerno. Ibig sabihin, ano ka, talagang bantay ka ng ating buong bantay ka ng Pilipinas. Ngayon po ganito na nangyari sa akin.
Di, April 3. Pag April 4, assemblon na kami lahat. O kanya-kanya ng skill. Hindi ka ako dahil Navy baga, quartermaster, Mm. driver yung napasukan ko. Sa driver ka. Oo. Ngayon, sino ba niyang gusto sa sa military police? Ako, ayaw ko. Alam mo kasi yung military police, Kalaban, gwardiya yan. Katulad ng magjo-duty ka sa gate ng opisina, dyan sa kampo. Kako, sir, ayaw ko. Sa kumbat ako para kako masubukan ang kuwang ko. Ang pagkatao kong Kung gaano ka kagaling. gaano ko kagaling. Dahil malakas talaga, malakas ako noon. Kaya po guys, kung sana man po pakiclick ninyo itong button bell nito at pakipollow nyo itong itong video namin, dahil siya po ay nananawagan na matulungan man lang ng ating mataas na opisyal dyan sa atin, dito sa Pilipinas, lalong-lalo na ang ating presidente na si Bongbong Marcos, at saka ang ating putihing Vice President na si Inday Sara, na matulungan man po itong si Sergeant Dininya na maklim ang kanyang pensyon sa PIBAW. Ito po ay kaya po ito ay linive po si Sergeant Dininya. Ang kailangan niya makliman lang kanyang pinagserbisyuhan dahil kailangan sa kanyang pamilya, at nabanggit nga po niya sa akin yung mga anak niya hindi daw nakapag-aral sa pamamagitan ng kanyang malubhang aksidenteng nangyaring naganap nung siya ay nasa serbisyo, at wala siyang pamilya noong aksidente siya. Ay hindi natin alam kung yung doktor na tumingin sa kanya na tumawag sa opisina. Alam niyo po guys, siya po ay masaklap yung kanyang nangyari sa pamamagitan siya ay inawol daw ng ating Navy. At ikaw ba ay dinideny na bakit hindi naman. Hindi ka naman dinideny ng agency ng Navy, ng ating Wala ako sa DND kasi ito nasa DND ka naka-assign? Oo, nasa DND ko. Driver na ako ni... Siguro naman wala lang naglalakad ng papel mo. Wala kahit na payo sa akin kung i-recommend ako, wala. Kaya naisipan namin na mag-video, i-live para malaman ng buong nanunungkulan sa ating gobyerno na siya ay dapat naman natin matulungan sa pamamagitan siya po ay nagserbisyo din sa ating Pilipinas. Kawawa naman po itong ating magiting na sundalo na kanyang kiniklim po yung kanyang pensyon. Hanggang sa ngayon hindi pa siya nakakiklim. Kaya kung maaari man po, nananawagan po siya, o manawagan ka po, kung manawagan ka po kay Bongbong Marcos o kay Inday Sara, ano pong masasabi mo? Marcos mismo. Dahil ako kapanahonan ko noon. Sige, manawagan ka po kay ating butihing mahal na presidente. Marcos Senior pa ako. Manawagan ka. Kaya ako po ay nananawagan. Kung maaari lang naman po na tulungan naman po yung aking phone, dahil kahit na wala man lang kasing wala po kasi akong wala kang kakayahan na maglakad. Wala akong kakayahan na tulungan ko rin yung pamilya kung makapagtapos ng pag-aral dahil sa kulang ng pinansyal. Yun lang naman ang inaasahan mo, yung claim mo talagang pensyon. Matagal ka na bang hindi nakakiklim ng pensyon sa yung pinag-serbisyuhan? 2019
nagka-file na ako roon. Parang baliwala yung angkor dahil yung salaysay ko Mm. hindi kompleto. Parang nabablanko pa ako noon. Nung panahon na Alam mo niyo, alam niyo po guys, siyempre sa tindi ng aksidente, yung banggaan sa car accident, yung ulo niya nakalusot sa windshield. Kaya siguro naman talaga nakakalimutan niya yung mga sinasabi niya. Pero nagtataka daw siya bakit hanggang ngayon hindi pa nakiklaim niya ang kanyang pensyon sa pagkamilitary sabi, pag 65 pwede na mag-claim ng 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 Pibaw. Pibaw. Pibaw lang ang kanyang inaasahan dahil siya ay naawol ka ba? Naula ko noon, drop from the rules pa. Ay, ito, Naman. mayroon kang matatanggap kung ganyan ang ano. Ha? Ang walang matatanggap yung honorable discharge. Oo nga. Kaya, yun ang, kung hindi naman nangyari sa ganun, na aksidente, ay, malagay ko naka-retire naman ako. Pero, Dahil official business naman yun, dahil nag-escort ako kay Secretary Enrile. Punta sa, Purvis Park, dun sa bahay niya. Ang pagbalik namin yun, aksidente na. pero nag-attempt ka na pumunta kay Enrile. Senador Enrile. Nakausap mo ba siya? Hindi ko nga nakausap dahil may karamdaman siya eh. May karamdaman siya. Alam mo naman kasi medyo matanda na si Tatang eh. Oo, kaya yung receive din sa papel ko na binigay ko na ron kay Joseph Esquira, yung chief security doon sa bahay niya. Ay iwanan mo niya to, sir, para niya ikuan ko niya sa sekretary namin. Tapos aksyonan na niya ni sir dahil may karamdaman kasi niya. Gusto ko sanang ma-personal siya. Kasama ko si Mrs. Nagpunta kami roon. Sa opisina ni Enrile? Ha? Sa opisina? Andito sa bahay niya. Sa bahay niya mismo? Oo. Pero... Hindi naman kami pinapasok dahil may karamdaman nga. Oo. Yun. Kaya sabi ni Mrs. Hirap na niya ako sa pag... Alam mo kasi, wala na tayo maupuan dito. tayo kasing mahihirap. Kahit nagsasabi ka ng totoo, hindi ka pa rin paniwalaan. Hindi, totoo naman yung... Pero mayroon din na tumitingin, yung matataas na official, mayroon din na tumitingin sa mga katulad natin na mahihirap at pinakikinggan yung mga inaing. Katulad ng si Senator Tulfo, talagang magaling na senador yan. Sa lahat-lahat, mahal na mahal ng taong bayan yan, si Senator Tulfo. Kaya, baka sakali na si Senator Tulfo, mapanood niya to at baka maaksyonan o kaya ikaw ay papuntahan ng kanyang mga tauhan at ma-interview nila o kung ano ang inanaing mo sa yung gustong maklaim sa yung pensyon. Hanggang ngayon hindi ka pa nakakaklaim, talagang kawawa ka naman dahil nagserbisyo ka naman sa ating bayan at buhay ang iyong tinaya para... Marami kong karanasan sa tungkol sa gera. Nako. Guys, ito po ay si Sardin Dininya. Ito ay nung una nating mga sundalo na nakipaggira sa mga terrorist, sa mga natin. Kaya ito naman nagsilbing ng matagal din sa Navy. Kaya nananawagan siya po na siya ay matulungan kahit man lang maklim niya yung kanyang pinagserbisyuhan, kahit maklim niya ang kanyang pibaw na pensyon. Yun lang ang kanyang gustong makamit. Kaya kung pwede naman po na pakiclick yung button bell, pakipalo po para maintindihan ng ating butihing nanunungkulan sa itaas ng ating gobyerno na siya ang kanyang inanaing na makaabot sa kanila. Dahil ito po, totoo naman po talaga itong mayroong karamdaman at na
aksidente sa car accident nung siya ay nag-escort kay Senador Enrile noong araw. Nag-attempt siya na pumunta sa bahay, ngunit ang masaklap, hindi siya pinapasok ng mga gwardiya. Pumasok naman ako. Pumasok ka naman. Mm. O, Kaya lang, hindi mo nakausap. hindi ko nakausap. Tulpo. Dahil dito lang kami sa labas. Sa ganda kami dito, ang dami-dami namin mga complainant. Dahil i-claim ko lang naman po. Sa akin lang. Pakiusap lang. Dahil sa mabutok yung hindi ko naman pinaghirapan yun. Talagang nakabaon yung kalating katawan ko nung nasa serbisyo. Yung pagtanggol lang ng ating bansa. Ngayon, ganyan pala ako. Parang hindi ako pinapansin. Magmula pa rin noong 2019. Hanggang ngayon, ay kumako ng transmittal kay Duterte noon. Wala. Hindi ka pinansin. Hindi, binigyan ako ng transmittal. Transmittal. Ngayon, Pero ngayon si President Marcos na, binigyan din ako. Pero yung salaysay ko talagang kulang pang ayon. Pero marami na rin ang akong naisalaysay. bakit? Sana po nag-ano ka, lumapit ka sa abogado at para naman Wala naman akong kilalang abogado para nagpatulong ka na kuan. Kasi para na nila, nare-refer nila yung salaysay mo at matulungan ka pa ng ibang mga salaysay na pwedeng mong gawin. Kompleto ka naman po ba sa mga document, yung mga na po, yung mga ano mo, mga order or kung kailan ka nag-training, kung kailan ka nakapasok. Nandyan naman ba lahat yung mga supporting document mo, yung ipapakita mo sa kanila na ikaw ay nagserbisyo sa ating bayan? Na-file ko na doon. Na-file mo na lahat-lahat? Yung yung pagkuha ko ng transmittal doon kay Presidente, kay Bongbong Marcos, doon mismo kasama ko sa misis ko, doon sa Malacanang. May nadala na ako ron, dinala ko na dito sa Pibao. Receive naman doon. Ngayon, yung isa, dito na sa Pibao. Hanggang ngayon wala pang lumalabas na order, pero linalakad na raw. Hintayin ko na raw. Naiinip na ako, pero August pa, na-file ko. August 24 siguro, 29. Hanggang ngayon wala pa. Guys, Samantalang, kung baga sa di ba computerized na? Madali ng pag-process. alam mo, sa ngayon madali lang ang proseso dahil tayo ay computerized na. Hindi katulad noon, mano-mano, typewriting, ang ating palagi yung mga messages na paggagawa, palaging typewriter, di ba? Sa ngayon, computerized na eh. Tsaka mabuti kung may mga kasinungalingan yung ginagawa ko. Puros katotohanan lahat yan. Magmula nung pagpasok ko hanggang ngayon na lalo nang dito na ako sa iglesia, nako. Maraming kuha na rito. Tapat talaga rito. Sana mapanood ni Senator Tulfo ito. At maraming mga makapanood dito, sigurado yan. Kasi para matulungan ka na maklim yung iyong pensyon. Kaya ang aking pakikiusap lang naman, mamakaawa naman ako. Dahil sa ganito, matanda na rin ako, wala na rin akong trabaho dahil senior citizen na, 71, ngayong November, 71 na ako. Hanggang ngayon wala pa, kaya nagmamakaawa sana ako na nagmamakaawa. Kung maaari, tulungan naman ako sa dahil sa, hindi naman sa iyong kalagayan. Hindi naman sa kasinungalingan ng pinag-sasalaysay ko, kung talagang totoo yan. Walang kwan yan. Hindi fake news yan. Oo. Kaya ang akin naman, kahit na si Senator Enrile pa noon, ay yun ang nakaalam din. Dahil alam din niya ang nangyari dahil sa dumaan nga siya. Kung ano ba niya yan? Yan niya sir, yung yung nag-aksidente niya sir doon sa Buendia.
Sa Bundia kayo nakawan, Oo. na-aksidente, kar-aksidente. Binabaybayan namin Buendia, binangga kami ng ano. Pero maitanong ko lang po, Sarge. Hmm. Habang ikaw ay nakahimlay doon sa ospital, mayroon bang mga tropa natin na pumunta sa iyo at dumalaw man lang? Yun nang hindi ko alam dahil hindi pa ako naka-bandage lahat yan. Pero, ewan ko. Hindi ko Kasi imposible naman na hindi alam ng opisina, alam ng opisina, no? alam ng opisina. O bakit, ang maitanong ko lang, bakit ikaw ay, 'di ba sabi mo, ano ka, inawol ka. Oo, inaw lang ako. Sa pamamagitan na 'di ba, Dahil siguro doon sa ano. So, official mission naman siguro 'yun. official business. Mayroon ka bang travel order, yung mga, Oo. 'di ba, habang ikaw ay kahit mayroon pa rin na ini-issue yung opisina natin ng travel order, sinasabi na ikaw ay hiniram ka o mag-escort ka. Hiniram ako. Hiniram ka ni Secretary Enrile. Secretary Enrile. Kung pwede meron na niya pwedeng mag-escort sa akin. Initanong doon sa opisina namin yung opisyal. Mayroon ba sa in-issue sa iyo na travel order na galing opisina? Yun ang, Permado ng CEO mo? wala nga yung CEO ko nasa Australia eh. O yung deputy o kaya mga Biglaan kasi yung kuwan. Biglaan. Yung kuwan dahil sa gabi na eh. Yung parang hiniram lang ako. hiniram ka. Oo. Fault ng opisina yon. Hmm. Kasi ako nasa serbisyo rin ako. Once kami mag-move sa isang lugar, kailangan may travel order kami niyan. Biglaan kasi yung ano namin. Mayroon pipirma dyan o kaya man kahit tinyente kung naiwan yung officer mo doon na authorized na mga pirma na ikaw ay mayroong pupuntahan, at least mayroong file ka doon sa opisina. Kaya kilala ko naman lahat yung mga naka-opisina ko. Kay Undersecretary Castro ko. Yung mga kasama ko ron, mga Colonel Luis, Colonel Lasso, Commander Cummins, yun ang binadadrive ko. Major Carino. O, 5. Kaya sa opisina, maliit lang kasi yung opisina namin. alam mo, masaklap yung karanasan. Pero ang kinikilim mo lang ngayon, pibaw lang kasi hindi ka naman nakapag-retard. Dahil kung hindi naman ako na-aksidente, palagay ko, nakatatad din ako. Talagang siguro maitatanong natin yan sa mga eksperto. Pero talaga ang pakakaalam ko, yung pibaw, once na nagserbisyo ka, na-reach mo na yung, di ba, mga 60 plus lang nakapagkano ng pibaw yan eh. 65. Oo. Talagang makakiklaim ka na talaga ng kuhan. Kaya nung 2019, nagkiklaim na sa